Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 2 to 8, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Sag. Ngayong week na to, September 2 to 8, 2024. Nurture. Wow. So this is about your taking care of yourself. Mas maaring aalagaan mo ang iyong sarili. You will attend to your needs. Oo. Kung dati puro ibang tao yung inaalagaan mo, inaasikaso mo, ngayon sarili mo naman. Because you deserve it. You deserve to love yourself. You deserve to take care of yourself. You have the third house. So pwedeng this is about learning kasi may Mercury din dito. Mercury in third house in Taurus. I think itong nurture na to is nurturing your mind. Yung iyong isip, yung iyong talino, talento. Ayan. So pwedeng meron kang pinag-aaralan related rin to sa ikauunlad ng iyong finances. So pwedeng nag-aaral ka kung paano mag-bake ng cake, nag-aaral ka paano magnegosyo, or anything that will enhance your knowledge and skills. Oo. Part yan ng pag-aalaga mo sa iyong sarili. Iba naman, may pinag-aaralan kayo. Gusto niyo mag-aral, mag-drive ng sasakyan. Oh, you have harvest. Ito yung ani, no? Na kung meron kang mga itinanim, meron kang aanihin. Pero kung wala kang itinanim, walang aanihin. Kasi, nakakaloka minsan na yung nagko-comment, basta gano'n, sabi ko, basta yung title is may kinalaman sa, may magbubunga na yung itinanim mo. Tapos, wala naman daw nagbunga. Paano? Hindi ka naman nagtanim. Kaloka. Anyway, you have the fourth house. Oh, okay, Mercury in Leo. Wow. Mercury is about knowledge, skills, ideas. So parang meron kang ideas ngayon or pwedeng ideas before na ginawa mo na very confident ka kasi alam mo may talent ka doon. Pwedeng ngayon nakukuha mo na yung resulta nun. Okay? Yung iba sa inyo, meron kayong kakayanan na kumita at the comfort of your home. Pwedeng meron kayong ang trabaho nyo is work from home or meron kayong creative talents and skills na ginagamit nyo to earn money, to create contents, or pwede ring to have your own business na nasa bahay lang. So, nakikita mo na yung resulta niyan. Ito na ang panahon ng anihan. Spider, o diba? Very creative ka. Yes. Di ba itong mga spider, nagka-create sila ng web para meron silang matrap na mga insects na pwede nilang kainin. So, I think nagiging mas maparaan ka ngayon. Very creative in creating abundance or money or resources in your life. Oh, you have the fourth house again. So, this is creativity in your home. Pwedeng meron kang mga projects sa bahay. You have Saturn here. I think ito yung medyo natatagalan na project mo sa bahay na eventually malapit na ring matapos dahil mas nagiging mas binibigyan mo siya ng attention ngayon. Halimbawa, nagpapa-renovate ka. Maaring ngayon, inaasikaso mo na siya. Kaya malapit nang matapos. And some of you naman, this is like, meron kang may naipasa sa'yo na talento ang iyong mga magulang na ngayon gagamitin mo or ginagamit mo to enrich your life. No? Mas mapaunlad yung iyong kabuhayan. What is your overall energy? The moon. Oh, the moon is about your emotions. This is also your intuition, your instinct. So, I think ngayon, mas magiging malakas ang inyong intuition. Makakatulong yan sa
pagdedesisyon ninyo na alam nyo agad kung ano yung makakabuti, alam nyo agad kung ano yung hindi. Some of you may also feel na medyo parang maging sensitive kayo ngayong week na to. So, pay attention to your emotions, sa mga actions mo na wag mong hayaan na mag-take ng action dahil lang sa nararamdaman mo. Okay? Lalo na kung extreme yung actions na gagawin mo. Your challenge is the Oracle of Cups. So, this is your emotions na naman. Oo. So, ayun nga, maari kasing magkaroon dito ng bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin na pwedeng mag-regret mo or pagsisihan mo in the future dahil hindi mo siya pinag-isipan, parang uh, ginamit mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Okay? Can be pagpasok sa relationship dahil biglang na-excite ka, magko-commit ka sa isang tao na hindi ka pala sigurado sa kanya. Or pwedeng meron kang papasukin na responsibility na hindi mo naman pala kaya pang panindigan. Diba? Your opportunity, 10 of Cups. So I think you have the opportunity to focus on your family, your home life, your family, yung mga kids mo, kung may kids ka na. This is also fulfillment. So meron kang opportunity na ma-fulfill ang iyong dreams, yung mga goals mo. Parang ano to, may nagse-celebrate. Oo. Meron kayong certain achievement na yung parang isa-isa, you are collecting yung mga achievements na yan. And yung iba sa inyo, napuno nyo na or na-accomplish nyo na lahat. Your blessing, 7 of Pentacles. So, ito yung harvest. Oo, waiting for fruition kasi to. So, kailangan nyo ng more patience, more energy, more patience. Pagdating sa mga hinihintay nyong resulta. Okay? Kasi kung mamadaliin nyo naman, pwedeng parang ano siya, hinog sa pilit, di ba? Oo. So, kailangan, you have to be patient in nurturing and taking care of something na alam mong merong magandang magiging resulta kung aalagaan mo. 'Di ba? Siyempre, anong i-expect mo sa isang halaman na hindi mo naman dinidiligan, hindi mo pinapaarawan? Ina-expect mo ba na mamumulaklak yan or magbubunga? 'Di ba? So, may possibility na hindi. So, I think, itong blessing na to, blessing to ng efforts, no? Na galing sa efforts mo para ma-achieve yung goals mo. Hindi siya yung parang unexpected blessing or sinwerte ka lang. Ito yung blessing na pinaghirapan mo talaga, na worth it na i-celebrate. Okay? Let's see your money, career, finances. Oh, the Emperor. So, yung iba sa inyo, meron kayong entrepreneurial skills. Pwedeng kayo ay magnenegosyo or meron kayong magandang business ngayon na mas lalo pang tumatatag. Kung kayo naman ay merong trabaho, pwedeng merong leadership role na naghihintay sa inyo, or you are finally in control of your time, your energy, okay, sa money career ninyo or sa finances ninyo. May stability, okay? Pagdating sa love life, you have the 7 of Swords. Naku, okay. Pay attention sa makaka-deal ninyo. I think, may kasama yan, no? Related yan dito sa instinct ninyo. Okay? And your challenge nga is yung emotions nyo, yung mararamdaman nyo this week. Possible na there is someone sa buhay mo, whether romantic or family or friends, na you will realize na hindi ganun kapuro or katotoo yung intentions niya towards you. Someone who's very sneaky or pwedeng merong hindi magsasabi ng totoo sa'yo. So, pwedeng this person might be breaking your trust. Mahirap yan, lalo na kung family member, no? Oo, kasi may mga ganon na kung sino pa yung pamilya mo, sila pa yung sisira ng tiwala mo. And it's painful. Okay, tenderness, show compassion and forgive what needs to be forgiven. Okay, so Sag, kahit na merong taong maaring sumira ng tiwala mo sa kanila, mas makakabuti pa rin daw na magpatawad. Oo.
I know for some people it's hard na magpatawad, of course, but I think itong pagpapatawad na to is more on understanding yung situation ng other person or para sa sarili mong kapayapaan or katahimikan ng isip, 'di ba? Na hindi ka nagtatanim na ng sama ng loob. Kumbaga, bahala na siya sa buhay niya kasi siya naman yung gumawa ng kalokohan sa at hindi ikaw. Basta para sa gusto mo ng peace of mind, okay? Kaya that's why you will choose to forgive. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.